So, gawin ulit natin dun sa pinaka basic natin na na knowledge about electropneumatics. Tapos i-convert natin yung electropneumatics natin sa function na set reset na function. So for example, meron tayo ditong A plus A minus B plus B minus. So, ganyan yung gusto nating maging sequence ng ating double acting cylinder. So, yung yung ating mga function ng cylinder magkakaroon ng sequence na ganito. A plus A minus B plus B minus. So, ganyan yung magiging sequence natin. So, lagyan lang natin to ng mga... Sir, ano naman ang kaibahan niyan dun sa ginagawa na natin dati? So, wala namang magiging pagkakaiba siya sa kanyang wiring diagram, pero ang kailangan nating matutunan is paano naman yung simplification ng program. So, kunyari, ito yung ating A plus A minus. So, ito yung start pala natin. Tapos, tatamaan siya ng A, mag-activate yung A plus. Tatamaan niya yung A1, tapos, subsequently, yung A0, then B1, then B0. So, kung na-review nyo yung una kong discussion dun sa YouTube na um, lesson, so I think lesson number 14. So, yung lesson number 14, nandun yung ganitong sequential logic natin. So, lalagyan natin siya ng ladder diagram. So, kung gusto nating magkaroon ng ladder diagram yan, so parang ganito yung magiging logic niya. So, lalagyan ko siya ng tigi-tigisang relay. Tapos, lalagyan ko siya ng reset. Sir, ano po tong mga to? So, isushoot ko lang muna yung atin pong mga relays. Pero pwede natin lagyan siya ng ganito. So, sir, ano po yung nilalagay nyo yan? So, lalagyan natin to ng kwento. So, itong relay, itong A1 na to, R1 yung magpapagana sa kanya, yung A minus, R2, yung B plus, yung R3, tas yung B minus, si R4. So, lahat yun, merong nakalagay na ganito. R1, R2, R3, R4, tapos, pang-reset natin yung R5. So, magi-start tayo. Tapos, mapapagana natin yung R1, which subsequently is dito sa part na to, kasunod lang niya yan, R1 will activate yung isang, di ba meron tayong, ang start natin will be X1 kung gagamitin natin. So, this will be your A+. So, R2 would activate A minus, then R3 would activate B plus, R4 would activate B minus. So, kung ano yung katapat niya na address, dun sa or kanyang corresponding address, yun yung ilalagay nyo. For example, yung A plus mo, naka-address sa Y0. Yung A minus mo, naka-address
sa y1, oops, a minus. Tapos yung b plus mo, naka-address kay y2. Then, b minus, naka-address siya sa y3. So, ganyan siya naka-wire, itong part na to. Itong part na to, siya yung wiring ng ano mo, ng output mo. Then, yung wiring mo ng input mo, maglalagay ka din dyan. For your convenience, ito yung ginagawa natin. Maglalagay tayo ng distance rule, A0 and A1, B0 and B1. Yan yung gagamitin natin for yung limit switches para magsabi na it is in the fully retracted position and fully extended position. So, balik tayo dito. Ito yung output. Ito naman yung input mo. So, ito yung input mo, which is start will be addressed to x0, A0 will be x1, A1 will be x2, B0 will be x3, B1 will be x4. So, pag sinabi kong start, x0 yung pinag-uusapan natin. Pag sinabi kong A0, x1 yung pinag-uusapan natin. Ganun yung logic niya. Ano po? Nakukuha ba? So, pwede nyo itong balikan sa inyong YouTube. So, yung sequential kasi itong logic natin. So, yung R1 will be yung interlocked with R2. R2 is R3. Ang papatay sa R1 is R2. Ang papatay sa R2 is R3. Papatay sa R4 is sa R3 is R4. Then, ganun din, R4 will be yung deactivated by R5. Then, ito naman, nakalatch lang siya, R1. This will be R2. This will be latch R3. Latch R4. Tapos, yung, bakit sir merong dalawang input? Magkatabi siya. Yung isa will be R1. Yung isa naman will be R2. Yung isa naman will be R3. It will be R4. Sir, anong ibig sabihin nito? Tingnan mo, kung mapapansin mo yung ano natin, yung ginagawa natin, itong R1, combination ng R1 and ano yung sunod? Combination ng R1 and R1 and A1 would activate R2, which would activate A minus. So, combination ng R2 and A0 would activate R3. Combination ng R3 and B1 would activate R4. Ganyan yung sequence niya, di ba? So, pag nilagay natin siya dito sa regular natin na ladder diagram, ganyan yung magiging sequence natin. So, combination ng R1 based dun sa displacement step diagram, combination ng R1 and A1 would activate R2. Combination ng R2 and A0 would activate R3. Combination ng R3 and B1, R3 to, hindi lang masyadong maganda yung pagkakasulat, R3 and B0, R3 and B1 would activate R4. That would eventually yung R4 natin combination with B0 would activate R5 na magpapatay dun sa R4. So sequential yan kapag tiningnan natin sa logical na pamamaraan. So magkakaroon ka na ng one-shot sequence for your A plus, A minus, B plus, B minus na sequence.
Sir, paano papasok dito yung ladder diagram na merong set reset function? So, para ma-convert mo to, itong lahat ng to into a set reset function, ganito yung magiging itsura niya. So, ito yung ano mo, magiging ganito. Start would set R1 and R2 would reset would set R1, tapos yung R2 would reset R1. Yan o. Ito yung ginawa natin. Itong start ang magse-set ng R1, yung R2 yung magre-reset ng R1. Nakuha? So, kapag nakuha nyo yan, ito na yan. Ito daw, itong dalawang latch na to, will be ito yan, number 1. So, balik tayo. Yung combination daw ng R1 and A1 would activate. So, ganito yan. Magiging combination ng R1 and nung A1 would set R2. Then, R3 would reset R2. So, tapos na tayo dito sa sunod na ano. Ganyan lang siya. R2, combination ng R2 and A0 would set R3. Tapos, yung magre-reset sa R3 will be R4. R4, marireset niya yung marireset niya yung R4. R4 would also reset R3. Ganyan. O, di tapos na yung part na to. Yung sunod na nitong part, itong R3, combination ng R3 and B1 would activate R3, combination ng R3 and B1 would set R4. Tapos, ang magre-reset sa R4 is R5. Tapos, yung R5, combination ng R4 and B0, input, B0 would activate R5. Pero hindi mo na pwedeng hindi mo na iset si R5. Pwedeng diretso na siya na yung R5. Kasi wala ka namang i-reset, wala namang magre-reset sa kanya. So, not unless yung start push button gusto mong ipang-reset sa kanya. So, that's it. Complete na yung process mo. So, any question?